Kung sinundan mo ang isa sa mga pinakamainit na issue sa Pilipinas ngayon, ang pagkamatay ng dalawang batang atleta ng Ateneo de Manila University, sina Rene Baterbonia at Divine Adili, sa dagat ng Dipaculao, Aurora noong Hunyo 8, 2026. Alam mo na ang basic na kwento. Dalawang buhay, dalawang pamilya, dalawang pangarap na hindi na matutupad. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng investigasyon, pagkatapos ng lahat ng testimonya, pagkatapos ng lahat ng ebidensya na nakolekta ng CIDG, may bagong natuklasan. Dahil ang CIDG ay hindi lang nagre-rekomenda ng anti-hazing charges. Ang bagong natuklasan nila ay nagdadagdag ng isa pang kaso na mas mabigat, mas seryoso at may kasamang posibilidad ng habambuhay na pagkakakulong. At ang mga pangalan sa listahan ay hindi lang ang coaching staff. Kasama na ngayon ang mga taong hindi mo inaasahan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Bumalik tayo sa eksaktong nangyari. Noong Hunyo 8, 2026, ang Ateneo de Manila University basketball team ay nasa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Dalawang atleta, si Rene Baterbonia at si Divine Adili, ang nalunod sa dagat. At mula sa araw na yon, ang PNP-CIDG ay nagsagawa ng isa sa mga pinakamalalim na investigasyon sa kasaysayan ng Philippine sports. Pero ang investigasyon ay hindi huminto sa unang rekomendasyon. Dahil habang patuloy na nag-iimbestiga ang CIDG, habang patuloy nilang kinukuha ang mga testimonya, habang patuloy nilang sinusuri ang mga ebidensya, lumabas ang mga bagong natuklasan. Mga natuklasan na nagpabago ng buong kwento. Mga natuklasan na nagdagdag ng bagong dimensyon sa kaso. Mga natuklasan na nagpapabigat ng sitwasyon para sa mga sangkot. At ang mga bagong natuklasang iyon ay nagdulot ng isang bagong recommendation mula sa CIDG na bukod sa anti-hazing charges, ang mga sangkot ay maaari ring harapin ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang CIDG ay nagre-rekomenda ng anti-trafficking charges. Ayon sa CIDG, ang kanilang investigasyon ay nagpakita na ang mga atleta, sina Rene at Divine, ay dinala sa Aurora nang walang sapat na impormasyon tungkol sa tunay na layunin ng aktibidad. Hindi sila sinabihan ng buong katotohanan. Hindi sila binigyan ng pagpipilian. Hindi sila naprotektahan. At narito ang susi ng bagong kaso. Ayon sa CIDG, ang mga atleta ay dinala sa isang lugar at pinilit na dumaan sa isang mapanganib na aktibidad bilang kondisyon para sa kanilang roster selection at team membership. Ibig sabihin, ang kanilang presensya sa Aurora, ang kanilang pagsasanay sa dagat ay hindi voluntaryo sa tunay na kahulugan ng salita. Kailangan nilang dumaan doon o mawala ang kanilang posisyon sa team. At iyon, ayon sa CIDG, ay may katangian ng trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Dahil ang Anti-Trafficking in Persons Act ay hindi lang tungkol sa sexual exploitation. Ito ay tungkol sa anumang sitwasyon kung saan ang isang tao ay kinukuha, inililipat, o pinapanatili sa pamamagitan ng puwersa, panlilinlang o pang-aabuso ng kapangyarihan para sa layunin ng pagsasamantala. At ayon sa CIDG, ang sitwasyon ng mga atleta sa Aurora ay nakakatugon sa mga kondisyong iyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga parusa sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act. Ito ang dahilan kung bakit ang bagong kaso na ito ay mas mabigat kaysa sa anti-hazing charges. Ayon sa Republic Act 9208, kung ang trafficking ay nagresulta sa kamatayan ng biktima, ang parusa ay reclusion perpetua o sa Filipino, habambuhay na pagkakakulong. Hindi ito isang maliit na kaso. Hindi ito isang bagay na maaaring ayusin ng isang magandang abogado. Habambuhay na pagkakakulong para sa isang coach, para sa mga assistant coaches, para sa mga support staff, para sa lahat ng sangkot. At narito ang bagay na nagpapabigat pa ng sitwasyon.
Ang anti-trafficking charges ay hindi maaaring i-plea bargain sa ilang sitwasyon. Ibig sabihin, kahit gusto nilang makipag-ayos, kahit gusto nilang magbayad ng multa, ang habambuhay na pagkakakulong ay naghihintay sa kanila. At yun ang dahilan kung bakit ang bagong natuklasan ng CEIDG ay nagpabago ng buong kwento. Dahil kung dati ay ang anti-hazing charges lang ang pinag-uusapan, ngayon ay may dagdag na habambuhay na pagkakakulong. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagong pangalan sa listahan ayon sa CIDG. Bukod sa 11 Ateneo officials at staff na inirekomenda para sa anti-hazing charges, may mga bagong pangalan na idinagdag sa listahan dahil sa bagong natuklasan ng investigasyon. At narito ang bagay na nagpagulat sa lahat. Kasama sa mga bagong pangalan ay ang mga taong hindi direktang kasali sa training camp sa Aurora. Mga taong nasa administrative level ng Ateneo. Mga taong may responsibilidad sa pamamahala ng mga atleta. Mga taong dapat ay nagprotekta sa mga bata, pero hindi ginawa ang kanilang trabaho. Ayon sa CIDG, ang kanilang investigasyon ay nagpapakita na ang mga taong ito ay alam ang tungkol sa ganitong uri ng training at hindi nila ito pinigilan. At sa ilalim ng batas, kung ikaw ay may kaalaman sa isang mapanganib na aktibidad at hindi mo ito pinigilan, ikaw ay may responsibilidad. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting bagong natuklasan ng CIDG. Ayon sa investigasyon, ang training sa Aurora ay hindi isang bago at experimental na aktibidad. Ito ay ginawa na noong 2016, noong 2017. At sa mga panahong iyon, may mga near-drowning incidents na naganap. Pero narito ang bagay na nagpabigat ng kaso. Ayon sa CIDG, ang mga near-drowning incidents noong 2016 at 2017 ay naiulat sa mga taong may responsibilidad sa Ateneo. Ibig sabihin, may mga taong naalamang tungkol sa mga near-drowning incidents. May mga taong naabisuhan, pero walang kumilos. At iyon, ang pagkabigo na kumilos, ang pagpili na manahimik, ang pagpayag na magpatuloy ang mapanganib na training, ay nagdulot ng isang bagay na hindi na mababago, ang pagkamatay ni Ren at Divine. At ngayon, ang mga taong iyon, ang mga taong naalam pero hindi kumilos, ay maaaring harapin ng habambuhay na pagkakakulong. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bagong natuklasan ng CIDG na nagpapakita ng mas malalim na problema sa loob ng Ateneo Basketball Program. Ayon sa investigasyon, ang training sa Aurora ay may sistematikong layunin na hindi lang para sa team building. Sinabi ng CIDG na ang intense na physical training sa dagat ay ginagamit para i-screen ang mga manlalaro para tukuyin kung sino ang matibay at kung sino ang mahina. At narito ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Ayon sa CIDG, ang mga manlalaro ay hindi sinabihan na ang training ay para sa screening. Sinabihan sila na ito ay isang team building activity, isang masayang aktibidad, isang paraan para mapalapit ang mga miyembro ng team, hindi isang screening, hindi isang pagsubok ng lakas. At iyon, ang panlilinlang na iyon, ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang CIDG ay nagre-rekomenda ng anti-trafficking charges. Dahil ang mga atleta ay niloko. Sinabihan sila ng isang bagay, pero ang tunay na layunin ay iba. At dahil sa panlilinlang na iyon, 2 bata ang namatay. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng Ateneo sa lahat ng ito. Mula pa nang magsimula ang investigasyon, ang Ateneo ay nasa isang mahirap na posisyon. Sa isang banda, sila ay isang prestihiyosong institusyon na may matagal na kasaysayan ng kahusayan. Sa kabilang banda, 2 sa kanilang mga atleta ang namatay sa ilalim ng kanilang pangangalaga. At ngayon, sa harap ng bagong anti-trafficking charges, ang Ateneo ay kailangang harapin ang isang mas malaking hamon. Dahil ang anti-trafficking charges ay hindi lang isang administrative na issue. Ito ay isang criminal na kaso.
na may kasamang posibilidad ng habambuhay na pagkakakulong para sa mga sangkot. At ayon sa mga legal experts, ang kombinasyon ng anti-hazing charges at anti-trafficking charges ay nagpapabigat ng sitwasyon para sa lahat ng sangkot. Dahil kahit mapawalang sala sila sa isa, maaari pa rin silang maparusahan sa isa pa. At ang parusa sa anti-trafficking ay mas mabigat kaysa sa anti-hazing, habambuhay na pagkakakulong. Ngayon, pag-usapan natin ang susunod na hakbang sa kaso. Ayon sa CIDG, ang lahat ng rekomendasyon, kasama na ang bagong anti-trafficking charges, ay isinumite na sa Department of Justice para sa case evaluation at preliminary investigation. Ang DOJ ay tatanggap ng lahat ng ebidensya at magdedesisyon kung sapat ang lahat para formal na i-file ang mga kaso sa korte. Pero narito ang bagay na kailangan nating tandaan. Ang recommendation ng CIDG ay hindi pa ang formal na pagsampa ng kaso. Ang DOJ pa ang magdedesisyon, ang korte pa ang magpapasya, at ang proseso ay maaaring tumagal ng maraming buwan o kahit maraming taon. Pero kahit matagal ang proseso, kahit maraming legal na hadlang pa ang darating, ang mensahe ng CIDG ay malinaw. Sinabi mismo ng CIDG, "We will pursue this case to the fullest extent of the law. The families of Rene and Divine deserve justice, and we will not stop until that justice is served." Hindi sila titigil. Hindi sila susuko. Hindi nila hahayaang mawala ng wala ang pagkamatay ni na Rene at Divine. 2 batang atleta, 2 pamilya na wasak ang puso, 2 buhay na hindi na mababalik. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng investigasyon, pagkatapos ng lahat ng testimonya, pagkatapos ng lahat ng ebidensya, ang CIDG ay may bagong natuklasan. Hindi lang anti-hazing charges, kundi anti-trafficking charges din, na may kasamang posibilidad ng habambuhay na pagkakakulong para sa coach, para sa mga assistant coaches, para sa mga support staff, para sa lahat ng sangkot. At ang pinakaimportanteng aral ng lahat ng ito, kapag nag-organisa ka ng aktibidad para sa mga atleta, kapag pinagkakatiwalaan ka ng mga pamilya na alagaan ng kanilang mga anak, kapag may kapangyarihan ka sa buhay ng mga bata, ang responsibilidad mo ay hindi biro. Dahil kung mabibigo ka sa responsibilidad na iyon, kung pipiliin mong manahimik, kung pipiliin mong huwag kumilos, ang batas ay naghihintay sa iyo. At ang batas ay malinaw na nagsasabi, ang buhay ng isang bata ay hindi maaaring ipagpalit sa kahit anong championship, sa kahit anong trophy, sa kahit anong tagumpay. Justice para kina Rene at Divine, hindi ito titigil. Ano ang nararamdaman mo sa pinakabagong update na ito? Dapat bang mapanagot ang lahat ng sangkot, kasama na ang mga nasa administrative level ng Ateneo? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Salamat sa panood.